Lagi bang sumasakit ang right shoulder mo o kanang bahagi ng balikat? Specifically yung trapezius? Bakit nga ba? Ano ang ibig sabihin nito? Ano-ano yung mga root cause, dahilan o pinagmulan at ano-ano mga natural na solusyon? Sige, pag-usapan natin to. Tapusin mo yung video na ito para maituro ko sa iyo ang siyam na natural solution kung paano natin maalis yung masakit na trapezius or right shoulder. Oo. Sige. So, una dyan is iwasan po natin yung mga oily foods. Oo. Yung mga fatty, mga makolesterol, yan. Kapag mga prinito, yan. Mahihirapan dyan yung gallbladder mo at saka yung liver. Pangalawa, mag-light dinner ka na. Oo. Iwasan na natin yung mga maprotina sa gabi, yung mga ulam. Oo. Ang hirap niyan matunaw. Tandaan po natin ang nagtutunaw ng mga protina at mga taba, yung liver at saka gallbladder. So ito, mayroon tayo diyang phrenic nerve na connected sa ating liver at saka gallbladder. So kapag yan ay barado yung ating gallbladder o kaya yung ating bile duct sa liver, yan, dun nagkukos ng pain dito sa ating right shoulder or trapezius. Pangatlo, intermittent fasting. So, pag sinabing intermittent fasting, 2 meals a day o 2 meals a day. Mas maganda breakfast at saka lunch. May pagitan na 5 to 6 hours. O, kasi kapag kumain pa tayo ng pagod na tayo sa gabi o kakain pa tayo ng third meal, oo, so mas lalong mahihirapan yung panunaw natin. Kaya sasakit yan, magbabara yan, mahirap, masakit din talaga dito. Pwede rin mag-fasting muna or kumain lang ng mga madaling matunaw na pagkain like fruit diet muna sa maikling panahon. Halimbawa, 3 meals na ganun lang, puro prutas lang, kaya naman 1 day na fasting. Para makabawi ang liver at gallbladder at mag-auto-cleanse siya o kaya makapaglinis siya ng sarili at saka makapag-repair. Oo. So, yan. Kailangan lang yan ng pahinga. Okay? Pang-apat, yung no snacks. So, isa sa mga solusyon is iwasan natin yung pag-snacks, lalo na yung mga junk foods. Pahirap yan sa ating liver. Oo. So, kapag tinanggal mo yan, o yun, mararanasan mo rin na mawala din yung mga pain dyan. Tandaan natin, yung mga nagpapahirap sa liver, yung mga chemicals, so nasa pagkain, nasa environmental toxins, sa ating mga nai-inhale, yun, at saka sa iba pang mga bagay. Oo. Next is, wag magpuyat. O, pang-5, iwasan natin yung magpuyat kasi kapag nagpuyat tayo, sigurado yung liver nag-overwork, nahihirapan siya. Imbis na makapahinga siya, pag-repair na siya, hindi na siya nakakapagpahinga ng maayos. So kapag ang battery ng cellphone mo hindi na recharge ng maayos, hindi mo yan magagamit ng pangmatagalan. Ganun din po yung ating liver at saka gallbladder. Okay, pang-6, iwasan ang overwork. Ganun din, parang katulad din sa pagpupuyat. Pero yung nagpupuyat kasi pwedeng nagpupuyat lang dahil sa pag-games, online games, di ba? Pero yung mga nag-overwork, may iba naman sobrang sipag. Trabaho ng trabaho kasi may inahabol na mga projects or pera, di ba? Iwasan natin yung sobrang sipag or overwork. Pang-7, mag-exercise. Oo. Kasi kapag wala tayong exercise, yung liver kawawa din. Paborito ni liver ang nag-exercise. So, yung mga simpleng exercise natin dyan is yung short walk after a meal. Malaking tulong yun. Kasi kapag tayo ay nahihiga or natutulog or nakaupo lang pagkatapos kumain, ay may hirapan talaga yung ating liver, yung ating gallbladder. So, mag-exercise o pwedeng 2 hours after the meal or beyond that. O kaya naman kahit short walk after the meal. Pwede na po yun. Pang-8, bawasan natin yung pagkain ng protina, especially kapag hindi naman tayo nag-gym, hindi naman tayo nag-workout or nagba-bodybuild. Kasi kapag sobra tayo sa protina, may hirapan talaga yung liver, pati yung gallbladder natin. Lalo na kapag ang kinakain mo yung mga karne, mga animal products, itlog, gatas, especially ang mga animal products na yan, pinalaki po talaga yan sa chemicals, sa mga genetically engineered feeds, at saka growth hormones, antibiotics pa. So, mas mahihirapan talaga yung ating sistema. So, bawasan natin yung protina. Kahit po nuts. So, may mga sabi, uy, nuts naman, Doc.
nuts, oo, okay naman. So, hindi. Kailangan moderation pa rin. Moderation is the key, ika nga. Pang-siyam, ito yung panghuli. Pwede po kayo mag-take ng kalamansi. Kaso lang, kapag acidic ka, sobrang acidic ka talaga, mangangasim ka. So, wag mong gagawin yan. Pero kapag nag-take ka ng kalamansi, purong kalamansi, tapos umuke, yun, ibig sabihin, okay siya. O kaya naman, kapag hindi umuubra sa iyo yung kalamansi, mas lalong sumahapdi pa yung ano mo, GERD mo, kaya yung hyperacidity mo, mag-take ng mga natural na supplements ng pang-cleanse, pang-heal ng ating liver, ng ating bile duct, at saka yung gallbladder. So, ito yung ating solusyon sa mga masakit na right shoulder or trapezius. So, sana ay nakatulong. Ito si Doc Edward, laging nagsasabi, health is not by chance, it's a choice.